Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako. Sa dalangin ko't hibig, ako'y kanyang dinirinig. Sa tuwing ako'y tumatawag, tuwing ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko dalangin mo, dinidinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko dalangin mo, dinirinig niya. Hallelujah, hallelujah. Good morning, Jesus! Hallelujah. Napakaganda nung awitin, ano? Kasi ang dalangin mo at ang dalangin ko ay dinidinig ng Diyos at alam, yes, dalangin nating lahat. Hallelujah. Sige. Pero bago muna tayo magkwentuhan o mag-share ng mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, hilingin ko muna si Sister Venus para pangunahan tayo sa panalangin. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Welcome po mga kapatid, especially ang ating QC, Project 4, Caloocan, at syempre po sa Garubi, si Churubi. Thank you, Lord. Welcome po sa ating awit ng pag-ibig o awit ng manggagawa edition. Thank you, Lord. Tayo po muna manalangin mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa umagang ito. Salamat, Lord. Muli po, hinihiling namin sa iyo, ibaba mo po ang iyong banal na espiritu na siya pong magtuturo sa umagang ito. Lord, kung wala po kayo sa aming buhay, wala kami magagawa, Panginoon. Anumang mamutawi sa bibig ng aking mga kapatid, ay alam po, Panginoon, ito ay mga salitang ipinadadala mo, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong banal na espiritu. Salamat po, Panginoon. Muli tinataas namin sa iyo, binabalik namin ang iyong kadakilaan, papuri at pasasalamat sa umagang ito na kayo po ang manguna sa bawat isa. Salamat, Lord, sa lahat na makikinig. Kayo, Panginoon, ang manguna rin, Lord. Tunay po, Panginoon, lahat po kami ay iyong ginagamit upang laging maibalik ang luwalhati sa iyong banal na pangalan. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay samo at panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, thank you, Lord. Sige, Sister Venus, kaya magpakilala mo naman ang ating mga kapatid na from simula sa iyong mga katabi mo Amen. ngayon. Sino ba yung katabi mo dyan? Amen. Thank you, Lord. Good morning pong muli. Pinakikilala ko po ang ating kapatid. Siyempre po, nag-uumpisa po rito sa aking katabi. Sa kaliwa ay walang iba po, si Sister Bebot. Thank you, Lord. Sige po, Sister Bebot. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat. Good morning po sa mga, lalo-lalo na po sa pamilya ko na nanonood. Ang aking, una muna ang aking brother husband, na aming manager, si Brother Jojo. Kumakaway yun, kumakaway. Aking mga anak, si Apo, Tio, Katrina, John Dominic, at yung aking anak na si Kitty na nasa Singapore. Parating kami sa malapit na, within 3 days. Kaya thank you, Lord, and God bless you all. Amen. Thank you, Lord. Sige po, dadako naman tayo kay Sister Helen, syempre. Yan po ay kilalang-kilala niyo po yung mga kapatid. Good morning, Jesus. Good morning po, Kompi family. Tsaka sa mga
anak ko na nasa bahay. Hello. Tsaka yung brother husband ko na nandito. Sino ba yung brother husband mo, sister? Brother Arnold Noco po. Yun, Yung, po. Opo. oo, yung tinatawag nating Mr. Ano? Ang tawag natin? Oo, parang... Hindi, si Barry Madilao. Ayan, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Sige po. Dadako naman tayo ngayon kay Sister Cora. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa atin lahat, lalo na yung pamilya ko, yung asawa ko at mga anak, at lalong binabati ko rin po yung mga taga-Camaro kasi nandito po kami ngayon. Thank you. Marami pong salamat. Thank you, Lord po. Amen. Thank you, Lord. Sige po, dito naman po sa aking likuran. Simula po kay Sister Queenie. Thank you, Lord. Yan, thank you. Good morning, Jesus. Good morning po. Ayun po, nagpupura itong pasalamat at narito kami ngayon sa Comfy BF. Ayun po. Binabati ko po ang pamilya ko na nasa bahay din, ang aking brother husband, si Romy, ang aking anak, si Joy, si Charles, si Chamsi, si Charmaine, at ang aking apo na si Ayesha and Ayon. Yun lang po. Amen. Thank you, And Lord. thank you, Lord. Sige po, ngayon naman po tatawagin ko po ay si Sister Maripel. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning, mga kapatid. Binabati ko rin po ang aking kapamilya din na nasa bahay, yung aking brother husband, at saka yung tatlo ko pong anak na si Andre, si Thea, at saka si Sofia. Thank you, Lord. Nakarating ako dito sa Comfy BF. Thank you, Lord. Praise God. Okay, Amen. thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, tayo na. Ito na ngayon tayo. Magsisimula na tayong magtanong sa kanila tungkol sa kung anong ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Unahin ko muna si Sister Bebot. Actually, siya si Ofelia Perez. So, marami nagtatanong, sino ba si Sister Bebot? Kasi kilala nga nila Ofelia, pero siya yung Sister Bebot na anak ni Sister Lucing Nonato. Ano nga name ng daddy mo, sis? Romeo. Kasi nung mga panahon na hindi ko masyadong nakikita, patay na siya noong time na yun. Hindi pa, buhay pa noon. So, ang nakikita ko lang ay si Sister Lucing. Oo, yan. Simulan natin kay Sister Bebot. Kumusta ba buhay, Sister Bebot? Live in Christ. Akala ko yung ganap at kasiyasiya. Ganap at kasiyasiya. Ang mic mo, sister, mukhang parang nakaano ang iyong mic. Okay, thank you, Lord. Alive in Christ, ganap at kasiyasiya ang ating buhay, Kristiyano. Thank you, Lord. Okay, kumusta ba ang iyong paglilingkod ngayon kay Lord? Glory to God. Patuloy po tayong dinadala ni Lord sa kanyang kawan at unti-unti din po tayong binabago. Hindi lang ako, 10 ng aking mga pamilya. Kasi pamilya po talaga yung una kong hinihingi kay Lord na maidala. So thank you Lord at answered prayer naman po. Sir Bebot, paano ka nga ba napunta sa Comfy? Bali po ang talagang pinagsimulan po namin yung aking yung mother ko po ang nagdala, yung brother ko, yung panganay, which is nung nag-start sa Hotel Mirador pa, doon po nag-start yung Tagal na mother yun, ko ano? naman, opo, na naging worker ng Comfy. Opo, yun po. Doon po kami nag-start, mga dalaga pa at binata. So, yun po. At nung nag-asawa, medyo naglaylo. At salamat sa Diyos at sabi ko nga na ibalik kami sa Comfy, Charismatic Outreach Ministry mismo. Kaya thank you Lord. Thank you, Lord. Si Sister Bebot po ay kung hindi lang po natin masyadong kilala, siya po ay isa na ring composer at marami siyang nagawang awit sa ating Panginoon. Pero bago natin siya paawitin, nais ko lang na pwede bang i-share mo ano ba yung story behind nitong the song yung aawitin mo na tungkol dun sa unos bato ng buhay at
paano ka naka-cope up dun sa mga unos na dumaan sa buhay mo? Alam ko lahat naman tayo dito ay wala namang exempted dito sa atin. Lahat tayo ay dumaan sa mga unos ng buhay. Paano mo nilabanan itong mga unos ng buhay mo, Sister Bebot? Alam ko, marami to, pero yung mga yung mga naalala mo. Thank you, Lord. Nung nakabalik kami sa Karisma, sa Comfy, doon binigyan ako ng gift ni Lord na makapag-compose nga. Base din siguro sa pananampalataya at experience at ang talagang hinahawakan mo yung salita na ng Diyos. Hindi ka na umaasa sa tao, hindi ka umaasa kung kanino man. Umaasa ka na lang talaga sa salita. Yun nga yung may prayer time ka sa umaga, prayer time ka tuwing GMJ. Actually, tuwing GMJ, doon ako nakakapag-compose. Oh, Opo, praise doon. God. Kasi pag GMJ, nakaupo lang talaga ako. Wala akong ginagawa. Talagang nakikinig ako tapos nagte-take notes. Kaya mapapansin nyo minsan, yung notes ko na i-share ko. Kasi yun yung puso ko na kailangan ma-share ko yung nararamdaman kong kabutihan at salvation ni Lord. Hindi lang sa aking pamilya, pati na rin doon sa mga kakilala ko na through FB. Sabi ko nga, ang social media may negative, pero gawin natin itong positive. So by sharing God's word and yung experience mo, kasi 'di ba, karamihan ng nasa FB, friends mo So kilala ka kung ano yung nangyari sa'yo, kilala ka kung ano ka nung bata, kilala ka kung ano ka ngayon. So, i-impart mo talaga o malilid mo yung iba sa pamamagitan ng sinishare mo. At yung sinishare ko, hindi para sa iba. Sinishare ko yun, number 1 is para sa akin. Amen. At para sa pamilya ko. So, yun ako nakakapag-compose. So, paunti-unti, katulad nung unos, ang buhay kasi, di ba minsan, dumadating talaga yung parang bigla lang, no? Parang suddenly, kalmado ka. Tapos minsan, biglang darating yung unos, bagyo. Pero awat grasya ni Lord, nasa stage na kami, nang lagpas na. Kaya, glory to God, yung mga kantang yun, yung testimonial na lang. At glory to God din, iba na yung, sabi nga, yung life verse. Kasi sa panahon ko, iba-iba yung panahon, di ba? Merong windy, sunny, stormy. Nasa, na ako, siguro sunny. Parang yung maaliwalas na. At glory to God, yun nga yung nag-60 years old ako. Iba na yung word na natanggap. Kasi senior mo lang din, di ba? Kasi senior ko lang. Iba na yung word na natanggap ko sa Isaiah 43. Witnessing na, hindi na yung tungkol sa mga pahirap, hindi na yung tungkol sa kung ano yung dadanasin. Witness na, ibig Parang sabihin... level up na yung mo ngayon. level up Thank na. you, Ibig Lord. sabihin, lead others. Parang alam mo na yung kabutihan ni Lord, it's time to lead others. So, yun yung unos na na-compose ko. Kaya, Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, si Sister Bebot, sa pamamagitan ng paghawak niya sa salita ng Diyos, tapos communication niya kay Lord, kaya siya nakakagawa na ng kanta kay Lord, yun yung niya, basihan niya para hindi siya tuluyang mawala. No? Alam mo, hindi siya bumagsak, kundi humawak siya sa mga pangako ng Diyos. Kaya ngayon, kahit na anong unos ang dumarating sa kanyang buhay, ay sabi niya nga, nasa sunny days na siya, kanyang na season, kasi yung iba kasi rainy. Diba? Ano pa ba yung ibang mga season? So, thank you Lord kung maaliwalas na at alam kong sa pamamagitan naman yun ng pakikipag-ugnayan natin palagi. Alam mo, malaking bagay talaga yung palagi tayong nakikipag-ugnayan kay Lord. Kasi hindi ba sabi niya sa salita niya sa Psalm 119, salita mo'y liwanag ng aking buhay, patnubay sa aking daraanan. So yun lang, pagka yun ang ginawa nating
pinanghahawakan natin palagi sa buhay natin, magiging matibay tayo. Kaya, pwede bang awitin mo, Sister Bebot, yung unos na yan? Tingnan natin kung paano niya ba napaglabanan niyang unos na yan sa pamagitan ng awit niyang ito. Sige. Bali, sa 1 Peter 3:12 pala Okay, yun. may word At saka pala Luke 18 ba yun? 24, yung stop, di ba? Yung be calm, yung pinahinto ni Lord yung bagyo. Bagyo, yes. Tapos yung sa 1 Peter 3:12 na sabi na ang mata nga ng Diyos ay nakatuon sa taong matuwid. Amen. Thank you, Lord. So, thank Sige. you, Lord. Okay, pakinggan natin, Sister Bebot. Ang hampas ng hangin ng buhay, minsan dumarating pag ika'y payapa, minsan bagyo dala nito. Ngunit kailanman hindi ako matatakot, pagkat ang mata ng Diyos ay nakatuon sa taong matuwid, at ang kanilang mga panalangin ay tiyak niyang dinidinig. Bagyo man o unos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Di ako bibitiw, sa Kanya di ako bibitiw, pagkat kaya niya itong pahupain, pagkat kaya niya itong pahupain. Thank you, Lord. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sir Venus, ikaw naman ang tanong. Amen. Thank you, Lord. Napakaganda ng awitin ni Sister Bebot. Ganda ng lyrics, mga kapatid. Bagyo man o unos ang dumating, kapit lamang po tayo sa ating Panginoon. Wala na po tayo ibang kakapitan, aasahan, pagkakatiwalaan. Wala tayo ibang pag-asa, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po dadako tayo kay Sister Helen. Siyempre po sa pinakamamahal na asawa ni Brother Enol, ng aming kamanggagawa. Thank you, Lord. Sige po, tatawagin ko po Sister Helen. Thank you, Lord. Sige, Sister Helen, magpakilala ka muna. At siyempre, kung anong word ang binigay ni Lord sa'yo at ano bang dating sa'yo ng word na binigay ni Lord? Yung sa akin po yung life verse ko talaga yung Proverbs 3:5. Yung trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi dati po, sa tao talaga ako lumalapit sa mga pero hindi naman sa Bombay, sa mga tindahan, sa kapitbahay, yun, sa 5-6. Ayun, parang lalong nagpapahirap, lalong yung buhay namin, parang lalong nababaon. Yung naghihingi ka ng tulong sa tao, imbis na parang hindi ka natutulungan, parang lalo kang nababaon sa paghihirap. Ayun, yung ganyan nga, yung nakilala ko si Lord, tapos kailangan talaga sa Kanya lang tayo lalapit, sa Kanya lang tayo magtitiwala. Ayun yung yun yung pinaka tumatak sa akin, sa buhay ko, na talagang wala ka talagang dapat asahan kundi si Lord lang. Wala na. Yan. Thank you, Lord, sa ginawa niya sa buhay namin. Nakatapos kami ng 3 anak na college. Wow, Ngayon, praise the Lord. meron po yung isa ko college na rin po sa
PUP, third year college na po siya. Tapos isang grade 12 na po sa Fatima. Yun. Thank you Lord sa ginawa niya talagang kamangha-mangha sa buhay namin. Na hindi namin alam kung na nakarating kami, nakaalpas kami dun sa sitwasyon na talagang down na down. Tapos yun, si Lord lang talaga ang dapat asahan at lapitan yan. Thank you Lord. Amen. Thank you, Lord. Nakakatuwa naman pala yun. Sister Helen, no? Nagbunga yung relasyon Amen. natin kay Lord. Amen. Yung paglilingkod natin kay Lord, talagang nagbunga. Kasi yung kanyang word of God na binigay ni Lord sa kanya, di ba? Yung Proverbs 3, Opo. 5 to 6. 5. Trust in the Lord 5 to with 6, all your 5. heart. Never rely on what you think you know. Di ba po? Remember the Lord. Sabi pa, in everything. And everything you do, and He will show you the right path or right way. Thank you, Lord. Totoo yan, mga kapatid. Pag nagtiwala tayo ng lubusang kay Lord, talagang ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Amen. Ayun Amen. lamang ang pwedeng hindi gawin ni Lord yung sumira sa kanyang pangako at hindi tuparin ang pangako niyang binigay sa kanyang mga anak. Ang gusto lang ating Panginoon lagi, di ba? Yung magtiwala lamang ng lubusan sa ating Panginoon. At makikita natin kung paano kumilos talaga si Lord. Gaya na nabanggit ni Sister Helen, totoo yun na sa tulong awat grasya ni Lord, di ba Sister Helen? Nandun yung ang relasyon natin kay Lord, siya ang nagpapatibay, siya yung nagpo-provide, yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo yun na paaaralin niya. Hanggang ngayon nga, thank you Lord, nakatapos na yung kanyang mga anak. Glory to God. Hindi mo alam kung saan manggagaling. Yung mga Amen. Yung ganun, makatapos lamang po, talagang blessing po yan na nagmumula kay Lord. Amen, amen. Thank you Lord. Ngayon naman, meron din, syempre, may kakantahin Hindi, Sister Helen. tatawagin muna natin yung Sister Cora naman. Sige. Oo, Sige po, tawagin po muna Tawagin natin muna natin si Sister Cora. Thank you, Taga Lord. Kamarin. Ako po si Sis Cora, na taga Fairview. Ang aking verse po ngayon, ang light verse ko po ay sa Kawikaan 3, 5-6. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain niya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Parehas kayo ni Opo. Sister Helen, isa word nyo. Thank you, Lord. Ito po, nakarelate naman po ito sa aking word. Binigyan ako ni Lord ng aking talento. Ay, isa pa akong mananahi. Pero hindi ko po yun inano yun sa sarili ko dahil alam ko si Lord ang nagbibigay sa akin ng wisdom. Kaya ako ay nakakapagtrabaho na maayos. Kaya nagpapasalamat pa ako sa Panginoon. Kung hindi po sa Kanya, wala po akong ganitong talento na manahi. At minsan nakakatulong po sa mga binabati ko pala yung mga taga-Sambales. Hintayin nyo na lang po at may darating sa inyong mga blessings. Kasi po ako po ang nananahi ng mga uniform ng mga bata doon. Thank you, Lord po. So, ikaw ba ay matagal na ring miyembro sa ating gawain? Bali, itong 4 years nga. Nag-anniversary 4 po kami. Oo. Dito sa Bali, Project 4. Project 4, Oo, doon nga pala ginawa yung prayer meeting na ating ginagawa. Thank you, Lord. At ngayon naman, okay naman ang maganda nito, lumalago tayo sa Panginoon, nagpapatuloy tayo kahit na anong, sabi nga nung kinanta kanina ni Sister Bebot, kahit na anong unos ang dumating sa buhay natin, tayo ay nagpapatuloy. Teka, meron silang awitin. Kaya sabi ko sa pagsabayan natin bakit naman ninyo napili itong awitin na to at paano to nag-minister sa buhay ninyo itong kakantahin nyo ngayon? Ito po, kasi sis Sally, nabanggit mo po kanina yun. Ang salita ng Diyos, ang liwanag ng ating buhay, patnubay sa ating daraanan. Yun po ang po yun sa puso ko
na kung hindi po sa salita ng Diyos, wala pa ako rito. Amen. At nabago po yun, lalo na po yung attitude ko. Yun, nabago po yun yung sa mga pag-uugali natin, sa samahan po sa bahay. Thank you po, Lord, sa salita ng Diyos. Amen. Amen. O sige, dahil sa meron silang awitin na napili para sa Panginoon, kakantayin nila ngayon, Sister Helen and Sister Cora, yung Ikaw Lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo, liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit, magiging sa ginto at bilang. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay na salita mo lang, Panginoon, at Amen. ang kailangan nating lahat, ang salita ng Diyos. Sige. Sister Venus, sino ba yung nasa likod mo? Thank you, Lord. Sige po, si Sister Queenie. Sister Queenie. Hello. Pasensya na. Hello, Sister Queenie. Kamusta ka naman dyan? Kasi okay naman. Thank you, Lord. Ngayon naman po si Medyo Sister Queenie naman po. Siya po ay, ano nga bang word na binigay sa ni Lord? At nagminister ba ang word na binigay sa ni Lord? At di ba kasi minsan pag binibigay ni Lord yung word, may mga situation na nagaganap. Sa'yo, kamusta ka naman, Sister Queenie? Ako naman, bago ko sabihin ang word ko, bago kasi ako, marami talagang problema dumarating sa buhay natin. Hindi natin alam minsan kung paano natin, anuhin yung problema natin. Hindi natin alam kung paano malalagpasan. Pero mula nung pumunta ako dito sa Compi, kahit natuto akong ang aking mga problema, mga alalahanin sa buhay. Kaya ito ang verse ko. 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala ninyo ang lahat ng iyong mga alalahanin. Sa lahat, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ayun. Kaya, yun talaga ang kailangan natin. Ibigay natin lahat kay Lord. Lahat ng alalahanin natin sa buhay. Pinapalakas niya ang ating pinapalakas ang ating loob para harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Yun, nagpapasalamat talaga ako dito kasi napunta ako dito sa Compi. Nagpapasalamat din ako kay Sis Cora, siya ang nag-invite sa akin nung September 17. Matagal ka na ba ditong uma-attend, sis? Po, 1 year na rin po. 1 year pa lang. Pero Opo. thank you, Lord. Yung Noong active na siya, September no? Thank you, Lord. Oo. Sister Queenie,
Kamusta naman ang iyong relasyon kay Lord? Ngayon nandito ka na sa gawain ni Lord. Kamusta naman? Ayun po, patuloy po akong pinapalakas ni Lord. Amen, amen. Natututo po akong ito nga magbasa ng Bible. Amen. Tapos, lahat po ng aking pinapasa Diyos ko po. Lahat po ng alalahanin ko po. Amen. Ano ba ang pinagkakaabalahan ng aking mga kapatid? Ay, Sir Queenie, ikaw Katulad po ni Sis Cora, isa po Talaga? kaming mananahi. Parang mamaya ikaw. Sige, mamaya punta ako sa'yo. Ayun po. Mananahi. Ang galing, galing. Dati po kaming magkasama ni Sis Cora sa trabaho. Oo. Praise God. Praise Thank you, God. Lord. Thank you, Lord. Sige. Puntahan naman natin si Sister. Mamaya kakanta rin kasi sila. Puntahan naman natin ang kapatid nating si Sister Marife. Isa rin siyang mananahi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Anong mga tinatahi mo, sis? Damit ba? Pantalon? Kubrikama? Kung si Sister Cora at si Sister Queenie, mga cut and sew sila kung gusto nyo magpatay ng school uniforms. Yan. Basta yung mga, kung gusto nyo ng quality na gawa, sila yon. Ako, pang bahay. So, ibig sabihin, kung kailangan nyo ng mattress, Ayan na, kailangan nyo ng narinig nyo kurtina, ha. kailangan Okay. nyo ng bedsheets, Yes, sa akin oo. po yun. Okay. Kasi Mag-chat lahat na po kayo yun, kay Sister Marife. madadali. Pero talent yun na binigay ng Lord sa amin. Kaya, kumbaga, ano ba yung saying na flocks with the same feather? Yung Flocks birds with the same feather. Flocks together. Flocks Ayun, together, yun pala oo. yun. Pero sa gawain ni Lord naman kami magkakasama. Amen. O kaya mga Thank you. kapatid, pagkakailangan nyo magpatahe, nandito ang ating mga mananahi. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Meron silang kanta kay Lord. Brother Arnold, tugtugan mo naman sila. Sila'y gusto nilang maghandog ng awitin sa ating Panginoon. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpanggang ngayon. Lagi ako mananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Lagi ako mahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo at maghanap puso ko. Thank you, Lord. Thank Thank you, you, Lord. Lord. Sir Venus, talagang may may choir na talaga dito. May choir na po ang Quezon City, mga kapatid. Kumakanta sila talaga kay Lord. Amen. Okay. Okay, dahil sa tayo ay babati muna ng mga may birthday. Sino ba malinaw ang mata? Ay, sige. Ano ba? Sige, batiin niyo. Batiin Thank you, natin. Lord. October 7, 2023. Happy birthday, Minister Jeff Borja, ang si aming Brother kamanggagawa. Thank you, Lord. Sister Peli Dismaya at Sister Arlene Apayan. Pamangkin po yan ni Sister Aida. At si Sister Jasmine Baez. Anak po yan ni Sister Seni. Oo. Sister Christine Raimundo. Sister Patricia Rosario, Brother Albert Sangkap ng ating Laiya. Yan, Thank you, sige. Lord. At syempre si Sister Patricia po, yan po ay anak ni Sister
Brother Baby at si Sister Sir Celia. Celia. Thank you, Okay. Lord. Happy birthday. Thank you, Lord po, mga kapatid. Happy birthday po sa inyong lahat. Enjoy your day. Enjoy your day. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Enjoy your day! Yan, hallelujah. Naku, Sister Venus, tayo ay nasa second part ng mga Amen. pagtatanong sa ating same same group to. Ito yung pa rin yung Project 4 tapos Ruby N. Ang dami pala oo. Thank you. Teka, alam nyo ba na hindi lang po sila kumakanta, but they also dance. Amen. So sila rin yung grupo na, oo. Mga talented yan Oo, talented sila talaga. Yes. Sila ay sumasayaw din sa ating Panginoon. Thank you, Lord. And ngayon naman po mga kapatid, itong nasa ating katabi ngayon ay kakapwa ko, biyuda. Para kasi kaming biyuda nito, para kaming nabiyuda at nagpapatuloy sa Panginoon. Sister Noemi, alam kong actually hindi na kita dapat pakilala kasi marami nakakakilala sa iyo. Siya po yung lagi pong sa iba't ibang lugar ay nakakarating. Magugulat kayo, nasa Baguio. Diba? Sa Nueva Ecija. Kabanatuan, yes, napaka-active niya po sa ating Panginoon. Pero bago po yun, itanungin muna natin siya kung kumusta ba ang buhay ng isang, sabihin nating biyuda, na kumusta bang yung relasyon ngayon sa ating Panginoon? Yung paglago mo ngayon sa Panginoon, kumusta ba? Magbati muna ako. Sige. Good morning mga kapatid sa lahat ng dako ng mundo. Hello po mga kapatid. Nagpupuri ako, nagpapasalamat at nandito naman ako muli sa inyong harapan para ibahagi ang kabutihan ng ating Panginoon. Thank you Lord po sa mga biyaya, sa mga pagpapala, sa gabay, patnubay, kalakasan. Hanggang ngayon, hindi ako pinababayaan ng Panginoon. Glory to God. Mula ng pandemic hanggang ngayon, thank you Lord. Sa awat grasya ni Lord, hindi ako nagkakasakit. Glory to God po. Yun po, talagang ang Panginoon talaga, pag talagang hindi ka humiwalay sa Panginoon, talagang wala na akong masasabi talaga dahil talagang pinagpalang babae na ako ngayon. Thank you, Lord. Gaano ka na ba katagal sa Confi na uma-attend? 2010, so 13 years Wow, na po so ako 13 years na pala, Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. 2010. Thank you, Lord. Tagal mo 13 na years rin na pala, So, pero nung nabubuhay yung husband mo, talagang medyo may mga pinagdaanan ka rin, kapatid, at wala pa akong 1 year nung buhay pa yung asawa ko. So, nung ikaw ay napunta sa Confi, bago lang yung pag-attend natin mo, yung puting asawa mo? Nung time na yun, nakakulong yung asawa ko. Nung time na mapasok ako sa Confi, talaga ba? nakakulong siya nun. Thank Yung you, time na yung may yung mukha ko noon, may tahi. Yun. Pero sister, alam ko na lapit mo rin siya sa Panginoon. Bago diba? siya namatay. Nailapit mo siya, Bago siya kinuha ni Lord, na nakilala din niya si Lord. Na nakahingi rin ng tawad sa akin bago siya namatay. Talagang humingi siya ng tawad sa akin.
Alam mo, halos halos parehas kami ni Sister Noemi ng mga experience. Pero alam niyo, tagumpay. Ang bawat nakikipag-isa kay Kristo, at pag siya ang ginawa mo talagang Panginoon mo ng iyong buhay, hindi pwedeng walang tagumpay. Amen po ako dyan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo, salamat sa Diyos. So, si Sister Noemi rin po, yun na nga po, at saka ang talent niya po ay, lagi siyang photographer, di ba? Ikaw nga yung tinagurian nung araw na official. Di ba? Lagi siyang mahilig siya kasing magkuha-kuha. Okay. Thank you, Lord. Ngayon naman, pag-usapan natin, kasi may aawitin ka, di ba? Paano nag-minister sa yung awitin na ito ng Mami Ligaya, di ba? Paano ito naging bahagi ng buhay mo, itong aawitin mo? Ano ba yung kakantahin mo, sister? Kay buti mo sa buhay Pwede ba ko. mag-share ka muna kung paano ito nag-minister sa buhay mo? Yung life verse ko muna ibigay ko, yung sa John 15:7 or Juan 15:7. Kung mananatili ka sa akin at mananatili sa iyo ang aking salita, hingin mo na ang nais mong maibigan at pagkakaloob ko sa iyo. Siguro yung talagang yung katagumpayan ko sa Panginoon, yung pananatili ko, talagang kahit kailan hindi ako pinabayaan ng Panginoon, bawat hiling at panalangin ko sa Kanya, talagang napagtagumpayan ko. Yung dating yung may awitin ngayon, dating unos, dating ang problema ko din. Pero pinalitan na ni Lord ng kaginhawahan at ng aking kalooban. Masaya na ako naglilingkod sa Diyos. Wala na akong, kumbaga, yung puso ko, wala nang, dati kasi ang puso ko nung buhay pa yung asawa ko talagang punong-puno ng galit, sama ng loob. Pero ngayon, pinunuan na ng Panginoon ng pag-ibig. Talagang sa awat grasya ni Lord, si Lord na yung naghari talaga sa puso ko na napagtagumpayan ko. Amen. At Amen. Thank you, Lord, na napunta ako sa ganitong gawain, sa Compi family. Thank you, Lord po. Yun. Kaya makakaawit ka na ng kay buti mo Ay, opo. sa Thank you, buhay Lord. ko. Sige nga, pakinggan natin ang awitin ni Sister Noemi. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Thank you, Lord po. Okay. Sino naman Sister Venus yung katabi mo dyan? Ayan, si Sister Lydia. Thank you, Lord. Ay, ako muna may tanong. Ako rin ay nagulat at parang ang lalayo ng area nyo, pero kayo nagkaisa. Ang ganda ng grupo kasi nila, sa totoo lang po mga kapatid. First time namin na-assign ng Project 4 nung nakaraang Sabado. Natuwa ako, iba-ibang lugar. Iba-ibang lugar sila. May taga-Kamarin, may taga-Bagong Sila, si Sister Helen, may taga-Sichurubi. At si Sister Noemi, kilalang-kilala to, taga-East. Pero nakakatuwa yung kaisa sila ni Lord, pinag-isa Paano nga kaya sila pinagsama? Paano sila pinagsama nga, Sister Noemi? Ako yung nagtatanong. Baka meron kang... Ako kasi, iniwanan ko na yung pagbaha sa kainta, kaya lumipat ako ng Kamyas. Kamyas. Mula nung namatay kasi yung father ko, kaya ako napunta rin ng Kamyas. So, nagpatuloy ako, pinagpatuloy ko yung business niya, kaya napilitan ako tumira sa Kamyas. Yun yung totoo, kahit
Saka isa na rin, lagi ako naanuhan ng baha sa Kainta. So, yon. Thank you, Lord, dahil sa karangalan ako nagbula. Diyan ako pinalago ng Panginoon, kaila Sister SP, si Sister Tess at Brother Dan ang nagdala sa akin sa Kompi. Kaya hindi ko sila makakalimutan. Amen. Si Brother Dan. Karangalan prayer Na group kay pala Lord siya na si Brother nag-umpisa. Dan eh. Amen. Thank you, Lord. Yun. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Kaya totoo po yung word ni Lord sa awit 133 verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Amen. Thank you, Lord. Totoo po yung mga kapatid, di ba? Kahit saang nanggaling area, lugar, pag sa ating Panginoon, talagang may pagkakaisa, may kapayapaan, at nakita ko yung kanilang grupo, yung talagang, yung talent na binigay ni Lord sa grupo niya, hindi lamang singing, kundi with dancing. Amen. At nakita ko yun, lalo nandun sa Project 4, antayin natin si ganito, yung isa kasi medyo na traffic. Nakita ko yung pagkakaisa nila bilang isang magkakapatid. Sige, Amen. sige. Thank you, Lord. Kaya ngayon naman po, tawagin ko po si Sister Lydia. Amen. Ito po ay taga Sitio Rubi. Amen po. Amen. Teka, si Churubi po kami, na napunta kami sa Project 4. Kasi po, kaya po ako napunta ron dahil kay Maring Terry. Opo, na wala pa kami church dalawa. Tapos, dinalaw ko sa kanila. Nanonood siya ng Good Morning Jesus. Nung time na yun, Sister Ria, sabi ko, Mari na yung pinanonood mo. Good Morning Jesus, Kompi. Huh? Ano ba yan? May pahula-hula pa. Di ba na may papahulaan? Sabi ko, may pahula-hula pa, oo. Manood ka, di ba may Facebook ka? Sabi ko, meron. Manood ka, tignan mo maganda. Hindi ako nanood. Punta uli ako, nanonood siya lagi. Nag-try ako manood. Sabi ko nga, Tapos, ang ginawa ko, nagme-message ako. Alam mo, tuwang-tuwa ako kasi binanggit ni Sister Ria yung pangalan ko. Amen. Thank you, Lord. Nakikinig at nanonood. Yun, nag-umpisa na ako. Mari, paano tayo makakasimba? Sabi ko, paano kami, nagpunta kami kay Sister Bibot. Sabi niya, sa lugar niyo meron sa Camaro. Sabi niya, nakarating na ako doon. Nag-try kami. Tapos nag-try kami, inan naman kami ng maayos nila, hanggang sa doon na po kami nagsimba. Tapos po, pero nagpe-prayer meeting kami sa Project 4. Actually, Sister Lydia, yung Sitio Rubi po, iyan po ay ang nag-opening po ng prayer meeting yan, kami po ni Nanay Lusing. Marahil hindi pa ako kilala talaga ni Sister Lydia kasi dalaga pa po ako noon. At ang aking pong elder na laging kasama, si Nanay Lusing. Kung saan, ang si Nanay Lusing po, iyon po yung mother po ni Sister Bebot. At ang iba niya pa pong mga kapatid, Sister Dayan, marahil kilala niyo po yung mga kapatid, Greenbelt pa po. Iyang mga yan po ay kasama ni Nanay Lusing. At iyan po, di ba Sister Dayan, singer din po yan. Iyan po ay naglilid din po ng song sa praise and worship. Ganun po. Ito po si Sister Lydia at saka po si Sister Terry, si Churubi po yan. Kami po yung nag-umpisa po ng prayer meeting ng si Churubi. Kaya alam ko matagal na po yan, Sister. Opo. Marahil ngayon lang ikaw nabalik. Pero ganun po ang ating Panginoon. Ibabalik at ibabalik talaga po tayo kung saan po tayo niya inumpisang tinawag ng ating Panginoon. Amen. Baka meron ka namang word, Sister. Meron po akong word sa Lydia. Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po yung verse ko na matagal na. Kasi po, marami din akong dinanas na pagsubok sa buhay. Talaga kung tutuusin, kung mahina-hina ka, bibigay ka talaga. Pero sa verse na to, natutunan ko talagang ibigay kay Lord. Yang pag hindi mo na kaya, sinusuko ko sa Kanya.
Opo, na minsan nakakaisip ka na buhay mo, hindi ko na kaya. Pero nang makita ko sa Bible ito, ibinigay ko sa kanya. Doon ko naramdaman na unti-unting guminhawa, yung nararamdaman mo, yung galit mo, yung lahat ng dinaranas mo, kaya mo na palang dalhin. Pag ang Diyos ang kasama mo, at saka ibinigay mo sa kanya, at siya yung magbibigay sa iyo ng kaginhawahan, kapayapaan. Kay Lord lang pala talaga. Amen. Amen, Lord. Opo. Talagang sa ating Panginoon lamang. Amen. Amen. Ayan po ay po. invitation. Ini-invite tayo palagi ni Lord. Amen Yang po. pong Matthew 11:28. Amen. Lahat po tayo ini-invite ni Lord Amen. na lumapit sa Kanya at lubos na magtiwala sa ating Amen po. Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tawagin ko rin po ngayon si Sister Terry ng Sitio Riberin po, mga kapatid. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At binabati ko rin po ang pamilya ko, mga anak ko po. Ako po ay isang balo na rin po. At may anak po, mga anak ko at saka mga apo ko na naalagaan din po. Kaya thank you, Lord, sa kabutihan mo talaga. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat na ako po ay napunta po dito talaga sa Comfy nang dahil din po kay Sister Lucing din po, yung sabi ni Sister Venus. O nga po noon nung una po nilang punta sa amin, sa ano po yun, sa daycare, Sa Sister? daycare, yes. Opo. Marami kasing daycare doon eh. Doon po sila nagpunta ni Sister Lucing. Ay inimbitahan po lahat ng mga nanay po doon na mga nanay po ng nag-aaral sa daycare. Isa po ako doon dahil yung anak ko po na panglima kong anak po yung lalaki. Nag-aral po siya ng kinder. Kaya yun po, hanggang sa po nagpatuloy sa pag-a-attend po ng prayer meeting. Kaya yun po, nakarating po ako rito sa Comfy. Kaya thank you Lord po talaga sa kabutihan niya. At sa totoo lang po, kami po ni Sister Lydia, kami po ay magbalae. Magbalais Opo. sila. Yung anak niya po yung lalaki, sa akin po yung babae. Opo, tsaka magkapit-bahay po rin At kami lagi sa magkasama Sichurubi. yan. Kahit gabi na sa prayer meeting. Umaattend din po yan sa Lagro. Pwede ko Thank bang you, malaman kung ano yung dating pangalan ng kila Sister Nonato? Ano ang pangalan ng kanilang community? Shower of blessing. Tama, basta. Ngayon, Shower of blessing ang maganda po. sa inyo, magkakasama pa rin kayo. Simula kasi nawala si Sister Lucing, pinag-isa kayo dito sa Comfy, ano? Thank you, Lord. Opo. Salamat sa Thank Diyos. you, Lord. Kasi dito naman po nanggaling Sister Lucing. Sister Terry, baka meron ka namang word. Opo. At meron ka ring song. Sabay na kayo ni Sister Sabay Lydia. sila ang aawit. Yung award po sa awit 91, yung verse 14 hanggang 15 na God says, I will save those who loves me. I will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. And when they are in trouble, I will rescue them. And Rescue them. Kantahin kaya Pwede, natin. sige. Brother Arnold, sige, mabilis lang. Sige, Kantahin sige. kaya natin, Sister Terry. Kantahin natin, sige, sige. Sige, sige. God says I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer when they are in trouble. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Yun. Hallelujah. thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero meron silang awit. Silang dalawa. Talaga oo. sila awit. Hindi ba? Ito ngayon kakantahin nila ni Sister Lydia and karapat dapat ba ang inyo? Opo. No, Brother Arnold, karapat dapat.
karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan, sa'yo nagdiriwang, kaming mga nilikha mo, aming sasambitin, banal at makapangyarihang Diyos. Karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan, sa'yo nagdiriwang, kaming mga nilikha mo, aming sasambitin, banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal, ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan, sa iyong aming buhay, ikaw ang aming buhay, kami ngayon ay sasamba sa iyo. Kami ngayon ay sasamba sa iyo. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Oh, thank you, Napakagandang awitin ang binigay sa inyo ni Lord. Amen, amen. Thank you, Lord. Ngayon, meron pang natitira. May 3 pang natitira no, na nasa likod natin na mag-share din sila ng mga ginawa ng Panginoon sa kanila. At kung may mga verses or life verse kayo, pwedeng sabihin nyo. Sige nga, unahin natin, Sister Connie. Ano nga, Harjolin ba yan? Oh, Harjolin, no. Parang medyo malapit sa sa instrumento, Nold. Ano ba yun, Nold? Harjolin, parang malapit sa instrumento. Ah, sorry. Violin. Ang galing talaga ni manager. so tawagin natin Sister Connie. Ayan. Thank you. Sige, Sister Connie. Good morning, Jesus. Good morning din sa Comfy. Binabati ko muna yung unang-una yung haligi ng aming tahanan at ang aking mga anak. Yes, Sige, share ka, Sister Connie, ng experience mo kay Lord. Paano ka ba napunta sa Comfy? Napunta po ako sa Comfy August 2017 sa pamamagitan po ni Sister Mars Noemi. At hindi po ganun kadali yung napunta ako sa Comfy kasi matagal na rin ako bago na hikayat kumbaga na kasi dati pag sinesend niya ako ng mga words of God na dati hindi ko alam yun eh. Tapos niyayaya niya ako na sabi niya, Mars, mag-ano tayo ng mag-fellowship tayo. Pero sabi ko, napakatagal, parang 3 hours. Sabi ko, ano kayong gagawin ko doon sa 3 oras na yon? So that daw yun napunta ako. Tapos, nung binigla niya ako. Sabi niya, Mars, tumawag sa akin. Sabi niya, Mars, punta ka bukas sa bahay. Sama mo yung inaanak ko kasi mag-swimming tayo. Gabi kami nag-swimming kasi despedida yun ng manugang. So, yun kinabukasan sabi niya, magdala na kayo ng damit niyo para na mag-fellowship tayo tapos diretso LSS. So, yun po yung umpisa. Napunta ako sa Comfy at yun po nakilala ko si Lord. At simula pong nakilala ko po si Lord, binago niya po yung buhay ko. Dati po, hindi ko po alam yung words of God, yung mga salita ng Panginoon. Pero noon pa po, nagbabasa na po ako ng Bible. Pero talagang
hindi ako makaintindi kung ano, basta-basa lang po ako. Pero talagang sa ngayon po, naintindihan ko na at talagang unti-unti ko pong iniintindi. Amen. Amen. Malaki ba ang pagkakaiba ng buhay mo noon sa ngayon dahil Opo. nagkaroon ka na ng relasyon kay Lord? Opo, napakalaki po talaga ng Pagbabago. ng buhay ko noon at sa ngayon. Dati ba si Sister Connie ay ano? Maldita. Hindi. Ganun niya Pinabait ni Lord. Totoo. Pinabait ni Lord. Totoo. Opo, Halos lahat naman talagang tayo, dati ganun po maldita talaga ako, pero maldita po sa asawa. sa asawa. Opo. Kaya yun talagang malaki ang pagbabago ko po ngayon. Simula pong napunta ako kay Lord. At talagang napakahaba po ng pasensya ko. Amen. Dati po talagang kaunting ano lang po, talagang nagagalit ako. Talagang nangaaway ako ng tao. Ganun. Pero sa ngayon po, kahit anong sabi nila sa akin, kahit anong ano nila sa mga masasamang salita sa akin, hindi ko na po talaga pinapansin. Amen. Actually, kasi sabi naman ng Word of God, diba, sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is joined to Christ, the old is gone, the new has come. Kaya natanong ko kasi kung sino ba si Sister Connie nung araw at ngayon, talagang magkakaroon talaga ng pagbabago sa buhay ng isang tao na nakipag-isa kay Kristo. Sige, tawagin ko naman si Sister Grace, ang ating kapatiran din. From the East din siya. No? Ito yung sinasabi kanina na iba-iba from Project 4, ngayon from the East. Pero, ikaw ay tiga? Imagine niyo yan. Pero uma-attend siya sa East, kapatid. Grabe. Sige nga, Oo, sige, pakilala ka rin, sister. Good morning, Jesus. Good morning, Coffee family. Binabati ko din po ang aking kabiyak na sobrang Naiiyak ka. supportive. Siguro, ano lang to, yung Tears of joy. Yes. Opo. Ewan ko ba bakit ito hindi talaga Okay lang, Lord it's ng alright. aking Sige. talagang sobrang, totoo po yun na itong mga, sa ganitong gawain talagang nahuhubog po talaga tayo dahil yung ating dating ugali, totoo po talaga yun. Kaya nagpapasalamat din po talaga kami kay Maring Noemi, kasi kagait kaming dalawa is ano po talaga kami, ano po kami, asot pusa. Opo, totoo yes. po yun. Aminado po kami Yes, dyan. oo. Dahil totoo po yun sa talagang, pag sinabi po talagang si Lord ang talagang naghari na sa ating puso. Talagang sabi ko kasi, useless lang din naman po talaga yung ating napakinggan kung hindi naman po din natin i-adapt. So talagang doon ko naisip na talagang, Lord, sabi ko, Lord, bakit ganon? Sabi ko, ganito, sabi ko, tanggalin mo naman yung ugali kong ganito na konting lang, talagang magre-react ka agad. Kaya sabi ko, thankful din po kasi meron po kaming coordinator na yung aming mga problema, kahit personal na problema, sinishare namin sa kanya, talagang instead na ganito gagawin mo, inaano kanya, ay ano lang yan, dadaan talaga tayo sa mga ganyan. Kaya sa aming mga ganitong kapatiran, talagang dito ko nafe-feel yung sisters, talagang dito ko na kagaya din kay Maring Noemi, sa totoo lang po, talagang bilib ako sa kanya dahil talagang pinagtiyagaan niya kami. Totoo po yun kahit sabihin namin, ay Mars, ganito, ganyan. Sabi niya, Mars, ganito, ganyan. Pero doon ko na-realize na sabi ko, siguro sa pagbabasa ng mga, doon ko na sabi ko, bakit hindi ko to i-apply na yung kahit anong batikos, mga ganitong ganon, yung iwawaglit mo, kaya sabi niya, Mars, ganito, pasahan kanya mga ganyan-ganyan, babasahin mo. Sabi ko, nga naman, kahit yung
kaya sabi ko doon ko nasabi ko, kaya pala si Maris, ganito, ganyan. Dahil marami na siyang nababasa at saka naano ko po talaga. Talagang sabi ko nga, Lord, talagang kahit pasaway man akong anak, sabi kong anak, ay ng anak mo, pero talagang pinapakinggan mo pa rin ang aking panalangin. Kaya yung, inano ko rin po yung sa Matthew 21, verse lang po. Yung verse ko po na talagang nag-ano din po sa aking puso na sabi ko, itong lahat ng mga bagay ng inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya at iyong tatanggapin. Talagang dito ko na dahil siguro, ang problema ko lang naman po ay yung aking anak. Sabi ko, aminado po ako niyan. Pero sa ibang bagay, sa asawa ko, super blessed po ako kasi sobrang supportive ko kahit ganitong mga gawain. Sinusuportahan niya ako. Sobrang blessed na ako sa kanya. Pero doon talaga, bigyan talaga tayo ng problema para tayo'y lilihis. Pero sabi ko, yung anak ko, pero sabi ko, ilang taon ko rin yung tiniis. Pero ginawa ko yun, sabi ni Marcy, pagdasal mo lang yan. Tingnan mo, yung baka sabihin mo, maano mo rin yan, magbago din yan, dahil walang imposible kay Lord. Totoo po talaga yun, hindi ako natutulog. Talagang nabasa ko rin po yun na ang panalangin is mas maganda daw, mas mabisa pag 3 a.m. So talagang inano ko yun. May oras talaga, sister. Opo, sis, naano ko po yun talaga. Opo, sis, talagang ginawa ko yun. Sabi ko, Lord, sabi ko nga, parang dinil ko siya. Sabi ko nga, sige nga, susubukan ko. Parang parang nanghamon pa ako. Pero thank you, Lord, talagang sabi ko nga, totoo nga po naman, pag talagang yung ating pananampalataya is isa sa puso na natin, kung ano mang ginagawa natin is parang meron na tayong galak. Kasi kung tutuusin nga, meron akong maliit. Sabi ko nga, paano ba to? Maliit, ang prayer meeting ko is Project 4. Umulan, sabi ko, Lord, ano ba to? Kahapon, kahit totoo yun, pag hindi ako nakadalo kahapon, pag hindi tayo nakadalo sa ating gawain, parang ang tamlay na natin. So talagang na-adapt na natin yung parang iyon na yung strength natin na na kung hindi tayo makadalo sa mga ganitong gawain, parang na tayo, parang lupay-pay, parang kulang. Totoo po yun. Kanina, may sumubok na naman sa akin, pag paalis na sana ako, biglang bumuhos ang lakas ng ulan. Sabi ko, hala, yung suot ko white. Sabi ko, bahala na, sabi ko, anong mangyayari? Bahala na, bahala ka dyan si Ulan, susugod talaga ako. Ulan ka lang sabi ko nga sa isip ko. Hindi siya Cavite. Oo, sabi ko, ulan ka lang, sabi ko ganon. Bakit mababasa ako, may damit naman ako. So parang nag-inahamon ko rin. Alam mo, sabi ko, ang tagal ng sasakyan. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng sasakyan kasi maliliit na ako. Yung pinaka-paborito ko yung worship. Sabi ko, ganon. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman sa akin yung saksyan. Alam mo, dumating. Tuwang-tuwa ako. Thank you, Lord. Kahit ulan, kahit anong dapat traffic. Tapos nakarating ako. Tapos ginagulat pa ako. Nanood pa ako habang nasa biyahe. Nanonood ako. Kaya nagulat na lang ako. Pagdating ko dito, sige, pasakay na ako ng tricycle. Sabi sa akin, pinatay ko na, dali-dali na ako. Nagulat ako, sabi ni Mars, ikaw yung sharer of the day. Sabi ko, talaga, Mars? Sabi ko, nakakamangha naman talaga ang ginawa ni Lord. Yung sacrifice na ginawa mo, talagang maliit na bagay, ma-amaze ka talaga. Kaya, thank you, Lord talaga po. Hallelujah. Alam nyo, kagaya nung awit ni Sister kanina, ni Sister Bebot, diba, sa kasama natin kanina, tungkol sa unos. Sabi niya nga doon, bagyo man o unos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Kaya kahit na anong dumaan sa buhay natin, di ba mga kapatid, kung makikita nyo hanggang ngayon, nakatayo pa rin, nakakangiti pa rin tayo.
dahil hawak tayo ng ating Panginoon. O sige, meron pang isa na lang, Sister di ba? Gloria. Si Sister Gloria. Sister Gloria, pwede bang mag-share ka ng karanasan mo sa ating Panginoon? Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Bali, 4 na taon na rin po ako dito. Dahil po kay Sister Bebot po, niyaya niya lang din po ako, pero hindi naman po ako nagdalawang salita sa kanya. So, yun po, hanggang sa tuwing prayer meeting niya po, every Saturday, weekly, uma-attend naman po ako lagi. Tapos po, niyaya niya na rin po ako mag-attend every Sunday dito po sa St. Joseph. Lagi na rin po ako dumadalo kahit po minsan wala sila dahil out of town. Ako na lang din po mismo nag-iisa na pumupunta. Amen. Thank you, Lord. So maraming salamat din po dahil sa 5 taon na rin po akong byuda, kahit papaano po, nakakaraos din po ako. Ang anak ko po na isang babae po, dahil gusto niya po ulit mag-aral. Ito po, nakapag-aral din po siya ulit dahil gusto niya po makakuha talaga ng RN nurse. Nursing pala. Thank you, Lord. Tapos ngayon po, yung aking bunso naman po, nagpasya naman po sila nag-apply ng papunta pong Canada. So, nakaalis naman po silang pamilya. Isang 5 years old at saka yung asawa niya po. So, pagdating po doon, mga 1 buwan pa lang, sabi niya, Mama, na-promote na naman po ako. Supervisor na po ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. So, salamat, Lord. Sabi kong gano'n dahil kahit paano, hindi naman po niya ako pinababayaan. Thank you, Lord. Amen. Amen. Alam nyo, ang ating Panginoon, talagang dinidinig niya ang ating mga panalangin. Kaya meron pong awitin na yung ating 3 kapatid, kakantay nila yung narito. Yes, oo. Thank you, Lord. Kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa iyo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, tataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa iyo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, lingapin mo ngayon ang bayan mo minamahal. Ang bayan mo mahal. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon, tawagin na natin ang ating mga kasamahan kanina. Ayan, thank you, Lord. Ito po yung isang buong grupo ng Project 4. Ayan, ito sila. Ayan, thank you, Lord. At kami ay dahil sa ang ating pong oras ay oras na po. Kami po ay maghahandog muli ng isang awitin para sa ating Panginoon. Sa lahat ng oras. Sino? Brother Jojo, sama ka dito. At Manager. tawagin lang po namin yung manager. Director.
manager pala. Wag daw, nag-video daw siya. Sige, sige. Sa lahat Ang oras, Jesus, sinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko, mga kabutihan mo. Wala kang katulad, at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. God bless. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless. Good morning. Thank you, Lord. Bye-bye. 2 Timothy 2